Yan sa atin, pinag-uusapan micro, small, and medium enterprises or MSMEs. Pero narinig ko kay Mr. Bentol ko this morning kanina over pandesal and coffee. Sabi niya, concern niya micro at nano entrepreneur. Let us welcome si Mr. Bentol ko, more popular as Mr. Bitan, for opening statement niya. Maraming salamat, Mag-bossing. Magandang umaga, pagdamat maulan. Nakasama sa media, pagkakasalamat nandito kayo. Siguro nagtataka kayo kung bakit ako nandito, mga negosyante ito nakasama ko. Pero let me just state the fact. Nahihirapan ako mag-Tagalog. Pero gagawin ko lahat, mix. Medyo sanay ako sa salitang English. Kaya kong Bisaya, kaya kong Japacano. Kaya chapsoy, halo-halo ang dating. Parang jack of all trade ako pagdating sa wika. Kaya lang, master of none. Dapat ni-master ito ang Filipino language. Anyway, mga bossing, simple lang, no? Ano ba ba't nandito ako? Una sa lahat, ang media ay pang-apat na haligi sa ating bansa. Apat na haligi. Unang haligi ay judikatura, legislatura, ehekutibo at ang media. At dahil ako'y nasa media executive ng company namin, Chief Executive Officer, Corporation, BTAG Media Unlimited Incorporated. For the last 22 years, we exist quietly, pero we observe what's going on. At dahil nasa Port Estate kami, tayo nandito ngayon, kasamahan ko kayo. Nakasalamin ako, pero matalas ang mata namin. At nakikita namin yung mga bagay sa ibaba na sumasalamin sa totoo mangyayari. Hindi ako anti-government. Magsasalita ako with authenticity. Katotohanan. Authenticity. Ibig sabihin, authentic means real. Hindi siya fake. The reality, ang realidad na nangyayari sa mundong ginagalawan natin sa Pilipinas, bansang Pilipinas, mahal natin yan. Magsasalita ako, bawang katotohanan. Walang labis, walang kulang, walang dagdag, walang bawas. Precise. Ganun ba sa bitaw? Magsasalita ako ng balanse, patas at parehas, pero pinipikinggan ng kaglang panig. Yan ang aking puso dahil ako'y mamamahayag, tulad din nyo, mamamahayag tayo rito. Ipapahayag ko ng sakit ng sistema at nakikita namin. Ang Bitan ay meron kaming action center. Araw-araw, dumarating ng mga tao, daan-daan, bumibilang. Luzon, Visayas at Mindanao, nakikita namin. Hindi ako politiko. I am a media person, pero may advocate ako. May advocacy ako. Ang advocacy namin, ilaban ka, hindi ka iiwan. Kontra kami pang-abuso. Kontra kami sa pananamantala. Kontra kami doon sa panloloko at pagpapapayat. Itong bagay na to na dapat gusto ko makita ninyo para sa mga totoong tao na nahaharap sa hamon, sa totoong lipunan, sa totoong mundong ginagalawa nila na mayroong pamahalaan, may mga ilay-silay naatasan, mga polisiya, yung mga bagay na sundin nila. Ang totoong pangyayari na makikita namin yung mga maliliit. Sila yung mga walang mukha, walang boses. Ika nga, the faceless. You're nobody. Wala ka eh. Because you're nobody, nobody listens to you. Wala ka kasi. So, nakikinig sa'yo. Sino makikinig doon? So, dahil faceless ka, you're nobody. Wala kang boses, you're voiceless. Marunong kami makinig, pinakikinggan ang mga problemang totoong pangyayari. Mag-i-intro ako ngayon sa inyo para maintindihan ninyo. Bakit ba ako nandito ngayon? Sige, i-dissect natin. May kasabihan, when there's movement, there is commerce. When there's movement, there is commerce.
Siguro nakaranas kayo ng pandemic. Lockdown. May restrictions, may constraint, may hadlang, sakal ang ekonomiya. Hindi tayo makatravel na tayo. Na-experience natin yan. Halos pumaliktad ang mundo, the worldwide COVID-19. It was hard for the businesses. Maraming namatay ng negosyo, mid-size. Hindi sila makapag-survive because of the virus. Well, tapos na tayo yan. Huwag natin pag-uusapan. Kaya ako sinasabi, when there's movement, there's courage. Ano ibig sabihin ng movement? Ang movement ay sa panghimpapawid, yung mga aeroplano, dinadala yung mga produkto sa isang lugar. Galing sa labas ng bansa, papasok nating bansa. Yan ay sinasabing movement of goods by private airlines. Navigation, the movement, the sea lanes. So nakikita natin, pag nakita natin na may mga nagaganap na movement, magandang sinyalis siya. And may movement of goods using transport by land. So land, sea, and air is the movement. Where there's movement, there's commerce. Where there's traffic, wag lang yung traffic na hindi lumusat, natatalo rin ang ating gobyerno na malaking bilyones kapag kaya ginagawa ng ating gobyerno yung sinasabing yung mga build ng mga malaking highways, mga para hindi ma-impede, hindi mahadlang yung ang kilos ng ating mga produkto na maihatid doon sa mga paroroonan nila. Sino nasa likod yan? Mga negosyante. Naintindihan natin ako bilang isang mamamahayag, may mata ako, kaya ako nakasalamin, meron akong salamin at sumasalamin ang nakikita ko katotohanan, bukod naman na katotohanan. Ako naniniwala na ang pagpunlad ng bansa ay nakaangla sa kumpiyansa ng mga negosyante. The business confidence of the business people. Kumpiyansa, bakit? May nakikita silang kumpiyansa. Mahirap na yung kapag walang katiyakan, takot, pigil ang negosyo. Malalaking negosyante yan. Pero paano naman yung mga mid-size, small-size, micro, and nano businesses na maliliit lang, nagsusumika para makuha. Independente, gumagamit ng kapital. Eh ngayon, sinasabi ko sa inyo, ba't ako nandito? Hinihimay-himay ko para magkaintindihan tayo. Ito yung talino, ipinagkaloob sa akin ang buong may kapal, talento. Ability to articulate, communicate, digest, ingest. Not only that, translate, interpret, so you can relate. And that's the God-given gift na ibinigay sa akin para ilaban yung mga maliliit na mga negosyante. Ang kumpiyansa ng mga mamimili ay nakakatang base doon sa sinasabing kumpiyansa ng mga negosyante. The business confidence create a good economy for the community kasi may nakikita silang pag-asa. May epekto yan sa maliliit na negosyante. Pag nakita ng mga mamimili na gano'n ang klema, na gano'n ang nakikita nila, then tumataas din ang yung consumer confidence, yung kumpiyansa ng mga mamimili na mamili sila na walang hadlang kasi pangatag ang kalooban. Consumer confidence. Consumer confidence means consumer spending dahil lamang sa nakikita natin the movements of goods and services. Then, I don't want to talk like an economist. So let's talk about small business. Ang bawat negosyo, binibigyan ka ng permit para sa simpleng negosyante ka, pupunta ka sa lokal na pamahalaan, apply ka ng business permit, mag-apply ka ng barangay permit, lahat ng permit gagawin mo, pati pag-business ka, pupunta ka sa mga, pati yung kuminsan, binibisita ka para bentahan ka ng para expenditure. Kasi kung hindi ka kompleto. So now, yun ang sinasabi natin, the ease of doing business. May ibang bansa. One-stop shop, ini-encourage na lang mga negosyante sa atin. I do not want to paint the picture na walang pag-asa kasi I will sell hope, the courage na meron. Hindi ako negatibo doon sa sinasabing nakikita ko. Positibo. May pag-asa. May pag-asa
Kaya lang ang pag-asa ay doon sa mga nakaatang na binigyan, nakapangyarihan, sila ang magpapatupad ng mga pulisiya. Sila magpapatupad ng kung ano ba'y tama base doon sa ipinalabas ng ating gobyerno, ang pulisiya. Ang pulisiya kung minsan nasa gitna yan, ginagawa. Dito nagkakaproblema kasi may interpretasyon yung mga kung sino magpapatupad ng pulisiya. Ang pulisiya na para magaling, yung negosyo, para mapabilis, efficient, lalong bumabagal. Na ginawa ng pamahalaan para mapagali ang mga maliliit na negosyante, nano, micro, small businesses, na parang karoon sila ng kumpiyansa, the spirit of entrepreneurship. Hindi tayo socialismo, hindi tayo komunismo. Demokratiko tayo, malaya tayo, the freedom, life, liberty, and happiness. The freedom to engage business. Malaya ka. The freedom for you to create your happiness in life by to be able to come up with a business. Mahaba na ngayon. Magtsaga muna kayo sa aking mga sinasabi. Total, nakatape naman. And then i-break down nyo ang ibig sabihin. Bakit nagsasalita sa sabihin ganito? Importante naging maingat ako para yung mga regulators nasa itaas at baba nagkakaintindihan. Ang nagsasalita sa ganito si Pita. Ngayon, very simple lang. Sino ang tatayo doon sa mga negosyanteng pinahihirapan? Nawawala ng pag-asa, kumpiyansa dahil nakikita nila yung red tape. Dahil yung pulisiyang ginawa ng ating pamahalaan para madali, nagiging mahirap. Yung simple ginawa komplikado. Marami kaming nakikitang lumalapit sa amin, malilit na negosyante. Pinakikinggan namin. Ilalagay namin sa files. Pagdating sa files namin, anong tawag dito? Punong-puno kami. Environment, crime, economy, business, injustice, abuses, lahat yan. So nakikita namin, araw-araw, barometro yan ng totoong mga taong makikipagsapalaran, lalong-lalo na yung gustong maging malaya at gustong magnegosyo para kumita na maganda naman para sa bansa. So ngayon, ito na ang kwento. Galing kang Leyte, galing kang Mindanao, mamamasahe ka, makaabot lang para isumbong, ipapitan yung kanilang naranasan. Mantakin nyo. O sige, ito totoo sa files namin to. Pwede namin mapakita ang files. Magsasaka ka man, simpleng driver ka man, magpahinante ka man, negosyanteng maliit ka man, apektado yan. Ang maliliit na mga negosyante, medium sa small businesses, micro businesses. Bumili siya ng furniture na kahoy, binili niya sa wholesaler, i-retain lang yun. May driver siya, may outlet siya, i-deliver sa kliyente. Mula doon sa kanyang tindahan, para i-deliver doon sa bumili sa dining set, sala set na mga nara. Ngayon, tapos na yun, sasabihin ng driver, o ito, i-deliver mo. I-deliver niya ng driver. Mula sa kanilang lugar, sa tindahan, patunta roon sa nakapili, i-deliver yung furniture, dining set na nara. Nandito na yung magaling na mga tawag dito, pulis. Kaibigan natin mga pulis. Dahil hindi nila naintindihan. It's a checkpoint sila. So tatawag din sila. May permit ka ba dyan? Di kahoy yan eh. Saan ba nang galing yung kahoy niya? Anong pakialam ng driver doon? Eh, binili lang naman ng retailer sa wholesaler. Yung wholesaler, mula sa manufacturer. Yung manufacturer, ay siyang kumukuha ng mga lumber, siyang may permit dapat sa DNR. Kung nakikinig sa atin ng DNR, hindi ko kayo binabanatan dito. Nagsasabi lang ako ng mabuto ba't ang katotohanan. Kasi ito nangyari. Kinuli mo ngayon yung driver. Kinumpis ka mo lisensya. Inimpound mo yung kanyang truck doon sa police station. At ang police station, tatamot ng ulo, tatawag ng sa DNR. Pagdating sa DNR, kasi tinutupad lang naman ng police kasi baka ay mga illegal laging gusto nang sabihin, lumber yan eh. Ang ganda niya, naara yan. Ganda ng ano, may permit ka ba? Anong pakialam ng driver? Bakit mo kinumpis ka ng lisensya? Bakit mo in-impound yung truck? Kawawa naman yung maliit na negosyante.
Double whammy. Hahanapin nila. Kasi kung hindi mo mahanap yung permit niya, ang tawag ko dyan, kabubuhan eh. Ano naman ang pakialam ng taong binili niya para gusto niya kumita kasi may wholesaler pa siya, may manufacturer pa siya. Yung manufacturer, binibili niya doon sa mga lumber na hindi naman siguro yan. Kasi kung ang suspect siya, wala ka, dahil lamang wala ka mapakita, kinuli mo yung driver, kinumpis ka mo lisensya, hindi siya makapagtrabaho, 2 linggo na, wala siyang kinikita, yung negosyante, hindi ma-deliver, binubulyawan na ng kliyente. Kanino tatakbo yun? Mula sa Visayas, tatakbo ngayon sa Bitan, ipinabitak. And then, nakita namin. Tinawagan namin ng prosinto, tinawagan ng DNA. Ang tanong sa kanila, ikaw, kolohoy ka, ulihin mo yung nagtatransport ng mga troso, bantayan mo sa checkpoint, hindi yung furniture na yan, alam ko mula sa troso na binili ng retailer sa wholesaler, sa manufacturer. Yung manufacturer, yung lumber, doon ka kukuha. Kung hindi lang kami nakialam, kawawa naman yung driver, magugutom, kumakalabang sikmura, yung isang negosyante, nawawala na ng pag-asa. Ganito naman ang nangyari sa atin dito. Kanino sila tatakbo? Kaya, kaibigan. Ipinapitan. Isang tawag yung namin at sinabi namin, sino ang nagbigay siyang karapatan i-impound yan? Ano ang mo? Anong karapatan mo? Binigyan kami ng rason. Sabi namin, gusto mo bang lumipad kami dyan para tawagin yung pinaka-director ninyo dyan sa region na yan, paharap sa'yo, pati chief of police, pati yung mayor, darating ako dyan. Mamaya-maya, sir, okay na, release na natin. Paano na lang kung ikay simpleng tao? Mananatili ka ron. Ito na naman. Case number 1. Ikaw ngayon, dito, may negosyo. Ang negosyo mo travel and tours. Siyempre, kukuha ka ngayon ng permit sa DOT. Dahil travel and tours ka ngayon. Sa tagal ng panahon, hindi pa ma-release kasi nasa bakasyon. Nag-seminar. Hindi pa napipirmahan. So, may hirapan yun. Pag ganong klase, kumbaga, pag tinawagan mo nagla-lunch, lumabas, ay may meeting. Hindi ba nakakapwisit? Ang ibig kong sabihin dito, hindi ba narinig yung salita? Mamayan muna, wag mamayanan. Nangyayari pa rin yan. Alam ko naman meron tayong ARTA, anti-red tape sa ilalim ng tanggapan ng Pangulo. Nakakaabot pa sa kanila to. Pero kung walang magsusumbong, hindi makakaabot. Kung hindi mo na-report yung sinasabing red tape, ang ating pamahalaan, particular si BBM, sinabi niya na yan, na bilisan natin ang ating pagganito para to ease of doing business. Doon ako sa maliliit, pero dito sa mga kasamahan ko ngayon, naintindihan nila. Polisiya sa importation, polisiya sa mga dental permit. Nagkakatagalan ako minsan, pag medyo nagpapaya ka dyan, napabayaan mo, hindi mo inasikaso. 2 klase lang, sinasadya mo ba? Nananadya ka ba? Or tamad ka lang. Either way, tamad ka lang, hindi mo nakita, or sinasadya mo, that's called grave negligence. May kaparusahan dyan. Kapag sinadya mo yan, dahil may pakay ka, pinahirapan mo yung maliit na negosyante, may problema ka. May kalalagyan ka dyan. Pwedeng gamitin yung sinasabing ombudsman, graft, grave negligence leading to graft. Sa tulong ng, tutulungan namin yan. So, ang trabaho namin dito, turuan ang mamamayan. Bigyan sila ng kaalaman para sila ay maging malaya. Patuloy kaming ilalantad itong mga kahinaan na to na hindi naman nakakaabot sa itaas. Kaya sinasabi ko, kung kayo yung mga nakakaintindi sa akin, the job of the journalist, lalo na sa bitag, we inform, educate. Number 1, we inform and educate. Number 2, we emancipate.
Bibigyan natin ng kalayaan sa pamamagitan ng punuan natin ng kaalaman sa mga bagay na nakikita namin para yung mga tutulog-tulog sa pansita, kumilos. Kung sakaling hindi tumatalab, patuloy kami, hindi kami magsasawa bilang sana yung mga tao at ang mga tao mismo, sana darating ang panahon, kayo na magbabantay dahil kaalaman ang siyang. You know, we're empowering you now. We need more watchdog. Bantayan para makaabot sa itaas. Anumang polisiya na magandang layunin. Pero naman, ang interpretasyon kung paano ginagamit, nagiging bureaucracia, nagiging red tape. Naniniwala ako na kapag kayo nag-apply ng lisensya, naman, etc., meron tayong sinasabing marginalized note. Naniniwala ako, 72 hours ang dapat yan. Pag sobra dyan, may mga dates yan na importante. Pero kung isa lumalagpas, maabot ka ng kalahating taon, isang taon, may problema ka na roon. Kaya nga in-establish sa ilalim ng tanggapan ng Pangulo, anti-red tape, ARTA. So ngayon, marami pa akong story na pwedeng sabihin sa inyo. Pwede pa namin support ng files, hindi kami nagkikwento rito, hindi kami kwento-kwento. Pag hindi namin na-dokumento, hindi namin kinikwento. Lahat ng na-dokumento namin, kinikwento namin, nasa files siya. Bawat buong katotohanan. Isang negosyante, nagsusumikap, nakakolekta. Sinikat niya, ang kanyang kapital, maliit lang. Kontratista siya, tatrabaho siya, kukuha siya, dadaan siya sa sinasabing bidding process ng ating pamahalaan. Wala siyang ginawa, above board lahat ang ginawa niya. Negosyante siya. Gusto niya kumita para sumigla. Ang kanilang buhay, maging independente. Mabilis na may deliver niya ng yung kanyang serbisyo doon sa sinasabing tanggapan ng lokal na pamahalaan, kung sino man diyang pinagkukunan niya. Mabilis dahil negosyante sila, maliliit, na yung kanilang kapital dapat makuha agad nila, yung kanilang cost of investment, yung ROI, yung balik, dapat mabilis agad. So, mabilis sila mag-bill, tama naman, billing fashion to collect. Anak naman ng tipaplo. Pagdating mo roon, ay, nasa seminar, ay, nag-out of the country. Ay, kuminsan, pagdating niya, ay, sandali, nagluluksa, namatayan. So, gaano katagal? 40 days and 40 nights magdadasal. Naloko na. Yan ang mga totoong storya ng mga negosyante. Nakikita namin, kanino tatakbo. Sa agrikultura, mga magsasaka, marami pa akong kwento, isa ang problema. Napakahirap para sa kanila dahil sila ay walang mukha, walang boses. Ang mga malalaking negosyante, may karapatan, may kapakanan, meron silang lahat ng mga bagay, sandata, ilaban, kontra, kasi kilala sila. Yung mga simpleng negosyante, mga totoong tao, nagsusumikap. Kahit na yung simpleng balot vendor, magtitinda yan eh. Kukunin niya yan. Ay kung minsan, pag nalintigan ka na, naharang ka, medyo, anong balot mo dyan? So nakikita niyo na, simple to. The ease of doing business. Ang siyang dapat maghikayat sa mga dayuhang investor. Dahil nakikita nila madali ang negosyo, hindi mahirap. Tulad ng sinabi ng kasamahan niya kanina, sabi niya, malayo na ang Indonesia, malayo na ang ibang bansa. Dati yung Singapore, back in the 60s, kinahangaan tayo. Ngayon, nag-iwan na tayo sa kangkungan. Salamat dun sa kanang leader, si Lee Kuan Yew, buo ang dibdib, may tibay ng sikmura, ipinatupad, hanggang sa kanyang namatay, ginabayan niya. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang susunod na henerasyon, ang sino mga leader ngayon, at yung mga leader ngayon na sinasabi natin, sila ang mayroong kapangyarihan, sila ang may karapatan, kumbaga dahil sila'y sapat na ang kanilang kaalaman, kanilang karunungan, the wisdom and the knowledge. They're trained. The new generation of leaders ay yung mga leaders upcoming. But the next generation, turuan natin ang mga tao para magkaroon ng disiplina. Hanggat hindi natin nakikita ang kamalian, hindi tayo pwede magbago. Huwag tayong magsawa punahin ang mga mali. Pag nagsawa na tayo, tinatanggap na natin. Tulad ng sinabi ng speech ng ating Pangulo si BBM, na ito'y biblical, na ginamit ni Edmund Burke, na philosopher, pero nanggaling sa Biblia. Evil triumphs when good men
do nothing. Evil triumphs when good men do nothing. Ang kasamaan ay magwawagi kapag yung mabubuting tao ay nakaupo lang at walang ginagawa. Pag wala kang ginawa, tinanggap mo na yung sistema, tinanggap mo na yung kalokohan ng tao, pinagkakatiwalaan mo. Huwag mawala ng pag-asa. We have to have the hope and the courage to continue, to make a change, sabi nga natin dito, and this is something na I will make it more biblical, para magkaroon ng pagbabago sa iyong komunidad, punuan mo ang pangangailangan ng kapwa mo, kung ano man yung kulang, huwag kang humingi ng kapalit. Ipasa sa Diyos mo na lang at darating yung sinasabing ito naman ay biyaya kung meron. Pero kinakailangan meron kang tibay ng loob, the courage to speak up. Pag nawalan ka na ng pag-asa, wala ka nang ilalaban, tatanggapin mo na. Kaya ayaw kong marinig na parang wala nang pag-asa. Hindi, may pag-asa. Ang pag-asa natin sa susunod na henerasyon, kinakailangan natin mga leader sa itaas, gabayan, ang mga susunod na ito yung mga leader na parating. 3 henerasyon, the next generation, the new generation of leaders, and the now generation of leaders, the now generation, very important, whether in politics or business, you'll understand what I'm saying. The now generation are full of wisdom, knowledge, sila ang gagabay. Ganyan ang ginawa ni Lee Kuan Yew sa Singapore. Bagamat siya retired, patuloy pa rin siya nagbibigay ng gabay sa mga set of leaders, nakikipagbalakayan sa mga universidad, open forum, para ma-transfer yung teknolohiya at kaalaman para tumibay ang buo ang liit. Kaya ganun sila sa Singapore. Pwede mangyari dito yun. Kaya kong ilaban, di ko kayo iiwan, pitag yan. Pero, ikaw ba'y umaasa at may pag-asa? Kasi kung wala kang pag-asa, iatang mo sa amin, ano mangyayari yun? Ilalaban ko lang, tapos wala kang gagawin. Hindi, sama-sama ko. Tuloy yung laban. Laban doon sa sinasabing mga nagpapabaya. Sa mga negosyo, sa mga maliliit na taong gusto magsumikap. Sabi nga natin dito, the American way, in pursuit to life, liberty, and happiness. Meron tayo dito sa Pilipinas. Sikat at tiyaga ang kailangan natin. Pag-asa. Manindigan ka, huwag ka matakot. Kapag medyo hindi mo kaya, takbo ka. Kanino ka takbo? Kay Ben Tulfo sa kita. End of story.